no distinction, dapat lifestyle check sa lahat kasi ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, public offices, public trust, kaya dapat open sila sa lahat. In fact, pinagsasubmit nga ng SALN ang lahat ng public officers, anuman ang rango, anuman ang nature ng kanyang trabaho, whether inihalal man o hindi inihalal. Yung SALN na yan, kung kulang pa rin dahil baka may trust issues sa kung anong nakadeklara, definitely kailangan required or sana mag-conduct ng lifestyle check. Pero kailangan pa bang umabot sa punto na makadiscover tayo ng billions worth na mga palpak na flood control projects? Ang tatagal na po. Matagal na po na nasa sistema natin yan. Nalulungkot ako na umabot pa sa point na 2025 tsaka lang tayo maaaligagaan doon. Yes. And attorney, may mga sabihin po natin, no? I just recall dito nga pong naging kaso po dito pong si dating Supreme Court Chief Justice Corona, na which is meron din po siyang mga asset sa dollar account, na which is of course sinasabi nga nila na baka ito ay di naman po sa kanya, parang pinagtiwalaan po lamang po ito ng kanyang mga pamilya na ilagay po doon. In the story, nangyari po na ito po ay isa po sa mga naging controversial po ang nasabi pong dollar account po na yan. So kapag may mga ganyan pong mga lifestyle check din po, pwede pong matingnan po ito sa mga, of course, sa mga AMLA, pwede po ba, di ba? Meron din pong kinakailangan po na dapat signatories po para ipakita or siya po ay may waiver para po alamin ang kanya pong mga pera po sa mga bangko. Definitely, meron po tayong mga notable na laws when it comes to bank secrecy. And right now, hindi pa po ganon ka-friendly when it comes to lifestyle check ang ating mga secrecy of bank laws. And in fact, kapag ang deposit involved ay foreign account, which means to say foreign account, definitely kailangan pa ng court orders yung mga yan. But that does not preclude the Bureau of Internal Revenue from gathering or from inquiring, investigating into the sources of income of this mentioned public officials. At hindi din dapat harangin yan sa LTO. Halimbawa, ilan ang Land Cruiser ni Congressman, ilan ang helicopter ni Mayor or mga lupain sa Registry of Deeds. Dapat ilagay yan, however, sa tamang proseso. Kaya lang, ang tamang proseso would require or dapat matrigger muna ang tamang directives or official na magdedirect kung ano ang purpose ng investigation na yan. Otherwise, magiging fishing expedition lang to at unconstitutional yun or magbabayad naman ng due process ng public official. Yes. And Attorney Abrila, sa ngayon po ba, makikita po natin na, I mean to say, paano po ba yung first step para po i-lifestyle check po ito? May mga red flags na po ba? Or kasi kapag gagawin po natin po ito sa mga bata, sa sino-sino, yung po bang nakakakuha po ng mga big projects sa kanya pong mga distrito? Lalo po sa ating po mga kababayan, paano po ba pasimulan po ito pong lifestyle check po, Attorney? Yes, palagay ko ang magandang strategy dyan, hatiin nila kung within saklaw ba ng jurisdiction ng ombudsman, itabi na nila. So, yung mga graft investigators natin sa Office of the Ombudsman take care of those. Kapag naman medyo nasa salary grade na below sa jurisdiction ng ombudsman, ayun na, mag-tap na sila ng fact-finding committee, patulong sila sa NBI and all. Pero dapat well-coordinated yan sa agencies. Yung mga ahensya na may rehistro ng mga ari-arian or mga bank deposits and all, mag-agree sila kung paano nila yan iaatado. Kasi imagine mo, ang lahat ng nasa payroll ng gobyerno daw, allegedly, ila-lifestyle check at sisimulan daw yan sa DPWH. Napakarami niyan. So, kukonsumo na naman ng oras, ng resources. Paano ang sambayanan o ang publiko na sana ay pinaglilingkuran? Ang dami nating pending projects and mga daily operations na sana yun ang tinututukan, pero dahil sa lifestyle check na ito, baka ma-impair or maapektuhan pa yung kalidad ng serbisyo na daily dapat ina-avail ng ating mga taong bayan. Paano po yung attorney, yung mga nagtatago sa mga pangalan ng kalapong mga kamag-anak o kaya po ay sa kalapong mismong pamilya? Yan din po ba ay cover ng magiging investigasyon? Correct. Kapag ang involved po ay money laundering, ibig sabihin may dirty money tapos nililayer niya sa nagpapanggap na malinis, posible na pumasok dyan ng Anti-Money Laundering Council at lahat ng related transactions or bank accounts, maaari po nilang i-freeze muna subject to lifting under our laws and rules.
However, kapag kayong property, yan ang mahirap patunayan eh. Halimbawa, yung Land Cruiser ni congressman, ni mayor, o ni kung sino man yan, na opisyal, paano kung ininame niya o ginamit niyang dummy sa registration niya, yung hindi niya relative. Yan ang mahirap patunayan. Kaya definitely, talagang mabusising fact-finding ito at ebidensya po ang labanan dito. Hindi pwedeng hinahinala o kaya bintang-bintang lang.